Legacy in Disguise. Kabanata Siyam. Napasigaw si Carmela sa takot at pumikit, halos mapatalon sa takot, ngunit nang hindi niya maramdamang bumagsak ang malakas na sampal. Nagmulat siya ng mata at nagulat. Si Adrian, ang kanyang manugang, ay biglang lumabas at hinarang ang sampal mula sa ibang tao. Naguluhan si Carmela, hindi makapaniwala. Bakit biglang naging matapang si Adrian? Hindi inaasahan ni Dante Morel na may maglalakas loob na ipagtanggol ang walang kwentang ginang ng mga Russo. Malamig niyang tinanong, sino ka? Gusto mo bang mamatay? Ngumiti ng bahagya si Adrian at sagot, Mr. Morel, hindi mo ba ako kilala? Pwede mong bugbugin ang asong ito sa tabi ko, pero hindi mo pwedeng galawin ang aking biyenan. Nagningas ang galit ni Dante Morel. Ang babae na yan, siya ang biyenan mo. Anong akala mo, anong karapatan mong magsalita? Tumaas ang boses niya, galit na galit. Lagi siyang iginagalang sa Nanjing City, pero ngayon ay nakakaranas siya ng walang kapalaluang pagsuway. Una si Fred Dupont na nagmamagaling sa harap niya, ngayon naman isang babae na tila nakakairita. At ngayon, isang batang lalaki pa ang sumusuway sa kanya. Si Dante Morel, ang dakilang tao sa Nanjing. Sino ang mga pusa't aso na maglalakas loob na sumupog sa kanya? Nag-alboroto siya, at agad sumigaw sa mga tao sa paligid, patayin niyo yang lalaking yan. Hindi marunong magpahalaga sa buhay. Ngunit ngumiti lang si Adrian at hindi alintana ang banta. Huwag ka mag-alala, sagot niya, tatawagan ko siya at ipapakita ko sa iyo. Kinuha ni Adrian ang cellphone at tinawagan si Lucas Durand, ang namamahala sa Grand Bay Hotel. Nang kumonekta ang tawag, malumanay na sumagot is Mr. Durand at sinabi, Master, anong maitutulong ko? Tinanong ni Adrian ng walang kagalang-galang, may isang lalaki sa Nanjing City na ang pangalan ay Dante Morel. Kilala mo ba siya? Sumagot si Lucas Durand na parang may ngiti sa labi. Master, kilala ko ang pangalan na yan. Sinasabi ng lahat na siya ang underground emperor ng Nanjing. Pero, sa totoo lang, isang maliit na gangster lang siya. Nagpatuloy si Lucas, alam niya na ako ay nagsisilbi sa pamilyang Laurent, at ilang beses ko na siyang iniiwasan at pinipilit akong mag-dinner. Pero hindi ko siya pinapansin. Bakit Master? Kilala mo ba siya? Ah! Yan ang dahilan kaya gusto ko siyang patayin ngayon, sagot ni Adrian ng magaan. Sumabog si Lucas sa kabilang linya, paano siya maglalakas loob na asarin ang batang Panginoon? Nasaan ka ngayon? Magpapadala ako ng mga tao at aalisin ko siya. Okay, tawagan mo muna siya, sabi ni Adrian, inabot ang telepono kay Dante Morel. Sige gawin mo na. Naguguluhan si Dante. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw ang taong ito? May background ba siyang nakakabighani? Hindi, ang hitsura niya ay karaniwan lang at hindi lalampas ang halaga ng pera sa 500 piso. Pati cellphone, mukhang mura lang. Anong kaya niyang gawin? Makakahanap ba siya ng taong susuporta sa kanya? Nag-alboroto siya sa galit pero hindi pa rin niya alam kung paano gagamitin ang telepono. Hoy, ako si Dante Morel. Sino ka ba? Gusto mo bang ipagtanggol ang batang ito? Sa kabilang linya, boses ni Lucas Durand ang sumagot, Dante. Wala ka bang delikadesa? Asar na asar ka pa sa aking Panginoon. Maniwala ka man o hindi, mamayang gabi, papatayin ko ang iyong pamilya at 25 pang tao na walang libingan. Narinig ni Dante Morel ang tinig na iyon, hindi ba't si Lucas Durand iyon, ang laging gusto niyang hinga ng pabor. Sinabi pa nitong siya ang nagpasimula sa batang amo. Hindi kaya siya ang batang lalaki sa harap ko ngayon. At higit pa roon, sa pagbuka pa lang ng bibig niya, binanggit na agad ang 25 miyembro ng aming pamilya. Pwede kayang alam na niya ang lahat ng detalye tungkol sa amin. Siya ang tagapagsalita ng pamilya Laurent dito sa Nanjing City. Hindi matatawaran ang kapangyarihan ng pamilyang Laurent, ang pumatay ng gaya ko ay para lang pumuksan ng langgam. Pagkarinig nito, nanigas si Dante sa takot. Parang bigla siyang nanlamig hanggang buto. Nagmadali siyang nagsalita at nagmakaawa, Ginoong Adrian, huwag kang magalit. Nagkaroon lang po ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Ako po. Manahimik ka. Single ni Lucas Durand, galit na galit. Ang pagkakakilanlan ng aming batang amo ay sekreto. Kung hindi ka marunong tumahimik, baka pati buong pamilya mo, madamay. Nanginig si Dante Morel sa takot, mas matindi pa sa isang taong may Parkinson's disease.
Hindi niya napigilan ang panginginig ng tuhod habang nagmamakaawa, Ginoong Adrian, patawad po. Ako na po ang bahala rito, ako na. Kung isang manager lang tulad ni Lucas ang kaharap, palolorin na siya. Paano pa kaya kung ang mismong batang amo ng pamilya Laurent ang nasaktan niya? Ang isang tao na dapat iginagalang niya habang siya'y nabubuhay, ngayon ay siya pa ang sinasaktan niya ng direkta. Nang maisip niya iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang lumuhad sa harap ni Adrian, nanginginig sa kaba, at halos maiyak habang nagsusumamo, Ginoong Adrian, patawad po. Hindi ko alam na siya po ang inyong biyenan. Nagkamali po ako, nalito ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Pagkatapos sabihin iyon, muling bumigay ang kanyang mga tuhod at buong lakas na lumuhad sa harap ni Adrian. Napamulagat ang lahat ng nakasaksi. Si Dante Morel, ang kilalang haligi ng underground sa Nanjing City, ang underground emperor ay lumuhad sa isang kabataang tila walang lakas. Kahit si Fred Dupont, na palaging mataas ang tingin sa sarili, ay parang patay na aso sa harap ni Dante Morel. Anong klaseng nilalang ang batang ito para paluhurin ang isang Dante Morel? Gaano siya kalakas? Maging ang mga tauhan ni Dante ay nanlaki ang mga mata sa gulat, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Master Dante ang hari ng Nanjing City. At ngayon, siya'y lumuluhod ng buong paggalang. Samantala, si Adrian ay hindi naman talaga naghangad na kitlin ang buhay ni Dante. Sa totoo lang, mas lalo pa nga niyang ikinatuwa ang makitang pinapahiya ang kanyang biyenan. Kaya't malamig ngunit kalmado niyang sinabi, papalampasan ko ito. Pero tungkol sa pera ng aking biyenan, kailangang ibalik mo ito, may kasama pang interes. Para kay Dante, iyon ay isang biyayang hindi niya inaasahan. Akala niya'y katapusan na niya. Halos maiyak siya sa tuwa habang siniguro, huwag po kayong mag-alala, Ginoong Adrian. Aasikasuhin ko agad ito. Pagkatapos, mabilis niyang sinenyasan si Damien at Pasiga na utos, kunin mo agad. Bilasan mo. Kung hindi, baka pati binti mo ay mapilayan ko ulit. Si Carmela Rousseau, na kanina lamang ay puno ng hinanakit sa manugang, ay natulala sa nangyayari. Ito pa ba ang walang silbing manugang na minamaliit niya noon? Pati si Dante Morel ay lumuhad sa harap niya. Sa isang iglap, parang bumaliktad ang mundo ni Carmela. Unti-unti, tumaas ang tingin niya kay Adrian, nag-iba ang tingin niya rito, puno ng pagkamangha at paghanga. Si Fred Dupont, na ilang beses nang nasample, ay halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi ba't ang batang ito ang tinuturing nilang basura? Bakit pati ang ikalimang Panginoon ay natatakot sa kanya? Maya-maya, dumating si Damien, namumutla at nanginginig, hawak ang isang maletang puno ng pera. Lumapit siya kay Carmela, at halos pabulong ngunit puno ng takot na nagsalita. Hi Auntie. Ang principal niyo pong 1.3 milyon, kasama ang ipinangakong dibidendo na 200,000. Buong kabuuan po, 1.5 milyon. Narito po ang 2 milyon. Iyong sobrang 500,000. Pasensya na po, dagdag na lang namin bilang paghingi ng tawad. Pakiusap, tanggapin niyo po. Natigilan si Carmela. Hindi niya moari kung nananaginip ba siya. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kakayahan ang kanyang minamaliit na manugang? Naibalik ang lahat ng pera, principal, tubo, at may bonus pang 250,000. Sa bawat segundo, parang tumataas ang halaga, 1,000,000, 300,000, 2 milyon. Hindi makapaniwala si Carmela Rousseau. Agad siyang lumapit kay Damien Bellamy, puno ng pagtataka sa boses. Talaga bang para sa akin ang 2 milyon? Mabilis na tumango si Damien at ngumiti. Siyempre. Lahat yan ay para sayo. Naku, maraming salamat. Halos mapasigaw si Carmela sa tuwa. Nakita ng lahat kung paano natanggap ni Carmela ang 2 milyon. 700,000 pa ang itinubo sa prinsipal niya. Dahil dito, nagkagulo at na-excite din ang iba pang matatanda. Ang ilan ay nag-isip, kung si Carmela nga naibalik ang pera ng may tubo, bakit hindi rin sila? Kaya nagunahan ang ilan sa pagtatanong. Manager Bellamy, paano naman ang pera namin? Mabilis na sumulyap si Damien kay Dante Morel. Kahit gustuhin pa niyang ipagdamot ang perang nakainan niya, ramdam niyang delikado na ang sitwasyon. Kung galitin niya pa ang pamilyang Laurent, baka pati buhay niya ay mawala. Kaya, kahit labag sa loob, bigla siyang nagpahayag. Pwede na kayong mag-withdraw. Sa ngalan ni Mr. Adrian, ibabalik ang pera ninyong lahat, pati na ang tubo. Nagpalakpakan ang mga tao.
Ngunit malamig na malamig ang boses ni Adrian Laurent nang bigla siyang magsalita. Mr. Morel, ano bang ibig mong sabihin dyan? Wala akong kinalaman sa kanila. Gusto mong gamitin ang pangalan ko para magmukha kang mabuti. Gusto mong laruan ang moralidad sa harap ko. Natigilan si Dante Morel, hindi alam ang isasagot. Mr. Laurent, hindi ko maintindihan. Diretsong sagot ni Adrian. Kung gusto mong ibalik ang pera nila, gawin mo. Kung ayaw mo, di mo kailangang gawin. Pero huwag na huwag mong idadamay ang pangalan ko. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung magalit ako. Ang totoo, kanina lamang ay pinagkaisahan si Carmela ng mga matatanda. Bakit nga ba niya sila tutulungan ngayon? Hindi lamang siya hindi tutulong, gagamitin pa niya ang pagkakataong ito para bigyan ng leksyon si Dante Morel. Ang pagbabalik ng pera sa mga matatanda ay hindi pabor sa kanya kundi isang pagkatalo. Mabilis na nakaunawa si Dante. Mr. Laurent, naiintindihan ko. Pagkatapos ay sinabi niya kay Damien Bellamy. Ibalik mo lang ang pera ng biyenan ni Mr. Laurent. Wala nang iba. Ha! Nagkagulo ang mga matatandang kanina pa sa bake. May ilang napaupo sa sahig sa sama ng loob. Ang iba'y nagsimulang umiyak at magmakaawa kay Adrian, ngunit hindi niya sila nilingan. Ang hirap naman nun, kanina'y pinagtulungan siya, ngayon hinihingi ang awa niya. Kung makapal ang mukha nila, dapat kayanin din nilang mapahiya. Dahil sa gulo, biglang sumigaw si Dante Morel. Manahimik kayong lahat. Sino mang magtangkang makipagmatigasan kay Mr. Laurent, papatayin ko. Napatahimik ang lahat. Nang makitang tahimik na ang paligid, lumapit si Dante kay Fred Dupont, na mukhang tuod sa kinatatayuan. Mr. Laurent, kaibigan mo ba ang lalaking ito? Tanong niya. Tumingin si Adrian kay Fred. Agad na nagmakaawa si Fred. Adrian. Adrian, tulungan mo ako. Sabihin mong magkaibigan tayo. Pakiusap. Ngunit malamig lang ang tawa ni Adrian. Hindi ko siya kilala. Gawin mo ang nararapat, Mr. Morel. Agad na tumango si Dante. Walang pasintabi niyang inutusan ang kanyang mga tao, bugbugin niyang demonyong yan. Galit na galit ako sa kanya. Halos maglupasay sa takot si Fred Dupont. Adrian. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Pero si Adrian, hindi siya tiningnan. Tiningnan siya ni Adrian at malamig na sinabi, wala akong kamag-anak, walang utang na loob, walang sama ng loob. Pero paulit-ulit mo akong nilalay, tapos ngayon hihingi ka ng tulong. Gumsing ka nga, bitawan mo na ang ilusyon mo. Biglang napaluhod si Fred Dupont at humagulgol. Adrian, alam kong nagkamali ako. Tulungan mo naman ako, pakiusap. Nang makita ni Dante Morel ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Adrian, agad niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan, lintik, anong ginagawa niyo dyan? Gusto niyo bang mamatay? Nagulat ang ilan sa kanyang mga kasamahan at dali-daling sinunggaban si Fred Dupont, hinablot ang buhok, kinuyumos ang leeg, pinagsasampal ng sunod-sunod. Nalaglag na ang ilang ngipin ni Fred, at puro dugo ang kanyang bibig, pero hindi pa rin natigil ang pananakit. Bawat sampal, parang galit na galit ang nagparusa. Ngumiti si Dante Morel at tumingin kay Adrian. Mr. Adrian, nasiyahan ka ba sa ginawa namin? Tumango si Adrian. Ayos na. Tama na yan. Kailangan ko nang umalis. Agad inabot ni Dante ang kanyang business card at magalang na nagsalita, Mr. Adrian, ito po ang aking contact details. Kung may kailangan po kayo sa hinaharap, huwag kayong mag-atubiling sabihin. Tatawagan niyo lang ako. Bahagyang tumango si Adrian at inilagay ang card sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Carmela. Mama, gabi na. Umuwi na tayo. Kahit nasample si Carmela kanina, nakakuha naman siya ng 700,000 dolyar. Kaya sa huli, tumahimik na lang siya. Sa totoo lang, may konting tuwa pa siyang nararamdaman, dahil sa wakas, maipagmamalaki rin niya ang kanyang manugang. Kinuha ni Adrian ang pera at naglakad na sila paalis. Habang papaalis, nilapitan siya ng mga matatandang babae. Adrian, anang isa na may pakunwering lambing. Si tita lang naman ang naging pabigla-bigla. Hindi namin inasahan na ganyan ka pala, ang galing mo, bata ka pa pero ang layo na ng narating mo. Oo nga, Adrian, dagdag pa ng isa. Ikaw ay tunay na kahanga-hanga, parang dragon sa gitna ng mga karaniwang tao. Sana ganyan din ang manugang ko. Tulungan mo naman kami, Adrian.
Baka pwede mong kausapin yung manager, baka pwede pang maibalik ang perang pinagpaguran namin. Kumunat ang noo ni Adrian at malamig na tumugon, bakit ko kayo tutulungan? Noon pa man, bulag kayo sa katotohanan. Kung gusto niyong mabawi ang pera, edi hingin nyo sa manugang nyo. Pagkasabi nito, lumakad na siya palayo. Hindi makapaniwala ang mga naiwan. Biglang nanlumo ang ilan. May ilang sinampal ang sarili, ang iba'y napaupo sa sahig sa tindi ng panghihinayang. Diyos ko, Ama, Ina, ito na ang kabaong ko. Iyak ng isa. Wala na, tapos na ang lahat. Pero wala na silang magagawa. Ang sisi. Sa kanila pa rin bumagsak. At oo, inggit na inggit sila sa pagkakaroon ni Carmela ng manugang na gaya ni Adrian. Sa biyahe pauwi, mahinahong nagsalita si Carmela, may ngiti sa labi, Adrian, paano mo nakilala ang ikalimang Panginoon na si Morel? Bakit ganun siya magpakumbaba sa'yo? Napangiti si Adrian. Sino ba naman ako para makilala ang taong yun? Tumawag lang ako sa dating kaklase. Mabait siya, kaya natulungan tayong maibalik ang pera mula sa Everguard Insurance. Napabuntong hininga si Carmela, may konting pagkadismaya. Akala niya kasi may malalim na koneksyon si Adrian. Pero kahit ganon, hindi niya maiwasang humanga. At sa bandang huli, nakuha pa rin niya ang kanyang pera, at bonus pa ang $700,000. Kaya medyo gamaan ang loob niya sa kanyang manugang. Napatingin siya kay Adrian. Adrian, ngayon, may hihilingin ako sa iyo bilang bayanan mo. Itago mo na lang to, ha? Sabihin mong kahit matanda na ako, may kahihiyan pa rin ako. Napangiting marahan si Adrian at tumango. Alam ko, Mama. Matapos ayusin ang mga problema, kinuha ni Carmela ang pera at masayang nagtungo sa bangko upang ideposito ito. Samantala, dumiretso naman pauwi si Adrian Laurent. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang napansin ang pares ng sapatos ni Elise Russo sa may pintuan. Napangiti siya, ibig sabihin, nakauwi na ang asawa niya. Dumiretso siya sa kanilang silid-tulugan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Elise na abala sa pakikipag-usap sa telepono, baka sa mukha nito ang halo ng pagkagulat at kilig. May pagtatakang tanong ni Adrian, mahal ko, sino ang kausap mo kanina? Masayang ngumiti si Elise at sagot, ang matalik kong kaibigan, si Celine Fontaine. Naalala mo pa ba siya? Tumango si Adrian. Oo naman. Noong nag-aaral ako sa Nanjing City, madalas ko siyang makita. Kung tama ang alaala ko, anak siya ng isang kilalang pamilya sa Zhuhai, hindi ba? Oo, kumpirma ni Elise, maganda ang estado ng pamilya nila sa Zhuhai. Nakangiti si Adrian habang nagtanong, ano, pupunta siya rito sa Nanjing para makita ka. Tumango si Elise, sabay sabi, hindi lang para makita ako, dito na rin siya magtatrabaho. Napakunot ang noo ni Adrian. Anak siya ng isang mayamang pamilya sa Zhuhai. Kung hindi naman niya kailangang mag-manage ng negosyo nila, anong klaseng trabaho ang pupuntahan niya dito sa Nanjing? Umiling si Elise. Hindi ko pa alam ng buo. Ang sabi niya, magtatrabaho siya sa Alter Group. Pero hindi rin niya idinetalye kung bakit siya napunta doon. Tumango si Adrian ngunit sa isip niya'y nagsimulang magduda. Ang pamilya Fontaine, kahit hindi kasing lakas ng pamilya Laurent, ay may pangalan pa rin sa Zhuhai. Bakit kailangang iwan ni Celine ang komportableng buhay nila para magtrabaho sa Alter Group? May iba pa kaya siyang layunin? Hindi niya patiyak sa ngayon. Ngunit malabo ring nagkaroon ng kaba si Danica Dubois nang banggitin ang pagpasok ni Celine sa Alter Group. Biglang naalala ni Elise ang isang bagay. Tinapik niya ang noo at nagsabing, sige nga, Adrian, may meeting ako bukas kasama ang isang tao mula sa Alter Group. Hindi ako pwedeng lumayo. Pwede mo ba akong sunduin sa airport? Hanapan na rin si Celine ng lugar kung saan siya makakapahinga. Ngumiti si Adrian at sumagot, oo naman, ako na ang bahala. At saka, dagdag pa ni Elise, humanap ka na rin ng maganda-gandang lugar para sa kanya. Huwag kang magtipid, gamitin mo ang bank card ko kung kailangan. Sabay abot ng wallet niya kay Adrian. Mabilis na tumanggi si Adrian. Hindi na, may alam akong magandang lugar na pwedeng pagdalhan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para sana mag-text kay Lucas Durand ng Grand Bay Hotel upang magpareserba. Na pero napaisip siya, ang Grand Bayview ay surprise ko pa para kay Elise. Para kay Celine, mas maganda kung ibang venue.
Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Dante Morel. Gusto kong mag-host ng isang piging para sa mga kaibigan ko. Pakiayos ng high-end na hotel, pero hindi sa Grand Bayview. Mabilis ang naging tugon ni Dante. Huwag kang mag-alala, Mr. Adrian. Mayroon akong mansion, isang top restaurant dito sa Nanjing City. Ayusin ko para sa iyo ang pinakamagandang diamond box at ang pinakamahusay na serbisyo para sa piging mo. Isang maikling sagot ang ibinigay ni Adrian. Sige. Kinabukasan, abala si Elise sa Altair Group, inaasikaso ang mga detalye ng bagong proyekto nila. Samantala, tumawag si Adrian kay Miss Danica Dubois, ang vice chairman ng Altair Group, upang kumustahin ang appointment ni Celine. Nagulat si Miss Danica na alam na ito ni Adrian. Ipinaliwanag niya na nag-apply si Celine bilang administrative director, isang entry-level management position. Dahil sa impressive na resume nito, mabilis na tinanggap ng grupo ang aplikasyon ni Celine. Ilang araw pa lamang, at naitalaga na siya sa bagong posisyon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.